Sa buong mundo, marami ng libre or discounted. Wala kasing pera ang Pilipinas. Ano wala? Ang daming pera sa ayuda. Nako. Binibigyan ng taong walang sakit. Tapos yung may sakit, walang pangbayad. Nako, tambaluslos. Yari ka dito kay Doc Mata. Yari ka dito. Ayuda na naman. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Ayun na nga, grabe naman ho yung mga nagpakulay sa mga nakalipas nating video. Mega love shoutout dito kay Ma'am Joanna Martinez Rabara. Ma'am Joanna Martinez Rabara, maraming salamat ho dito sa 1,250 pesos ha. Maraming salamat. Mega love shoutout. At dito kay Ma'am Ariza Yen, dito kay VS Real Vlogs, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Sir Jordan Gabico, Mary Fukuhori, maraming salamat ho, Ma'am Mary Fukuhori. At dito kay Gandhi, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. At dito kay Ma'am Ariza Yen, ibang klase talaga tong si Ma'am. Hello, happy Sunday, Sir PH and everyone. Natawa ako sa speech ni BP Sara, ha. Pag di ka nag-abogado, gagawin ka lang bet ka ng mga politiko. Yan nga maganda sa mga Duterte, di ba? Wala unfiltered ho sila, di ba? Wala ko silang ka-plastic, di ko kagaya ng iba dyan, mga plastic, no? Sino pa ho ba mga nagpakulay sa mga nagdaan nating video? Dito kay Green Lemon Tropical Farm. Maraming salamat, Green Lemon Tropical Farm. Dito kay PH Europe Update. Mega love shoutout. At dito kay Sir Francis MM2. Francis MM2, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Rekta na ho tayo dito kay J. Ruiz. By the way, pag-uusapan din ho natin ang pagbisita nitong si Attorney Trixie Cruz Angeles diyan sa Basta Dabawenyo ha, dito kay Mayor Baste Duterte. Di ho natin pwedeng palampasin yan dahil sa ayot sa gusto nitong mga walang yang politiko na to, babalik tayo doon sa issue ng kulang na BICAM report na pinipilit pagtakpan nitong administrasyon na to sa issue ng ICC, impeachment at sa napakarami pang kabalbalan na pinapainit nila sa kada araw na lumilipas. Ayaw nila mapag-usapan yung issue na yan yung BICAM, yung issue ng kulang na BICAM. Baka matatapos na lang ho itong 2025 hindi para nabibigyan ng linaw yan. Eto, rekta ho muna tayo dito kay Nico Clavano ha, Nico Clavano ng DOJ. Makibalita ho tayo dito sa dito sa bata na to. Para lang ho sa konteksto, ito kasi ang lumabas na balita kahapon. We've heard that an arrest warrant has been issued by the International Criminal Court against former President Rodrigo Duterte for crimes against humanity. Yan ang mga pinagmamalaki ng mga congressman na merong code of ethics. Yan ang mga kasapi sa KBP, kapisanan ng mga budol-budol. Kapisanan ng mga budol-budol na broadcaster ng Pilipinas. Ha? Yan ang mga pinagmamalaki nila. Dapat merong organisasyon na kailangan yung maging makasali dyan, kagaya ng KBP. Ha? Merong code of ethics. Kailangan talaga yung mga ipinupost sa social media walang ka-fake news. Diba? Ganun o gusto nilang mangyari. Shout out dito kay J. Ruiz. Ha? Ngayon, ilabas mo ebidensya, ilabas mo kung saan galing na naglabas na, kung kanino mo narinig yung balita na yan, ilabas nyo ho. Dahil pagka vlogger naglabas ng ganitong balita, automatic na ho yan, pagka medyo sablay yan, talagang tinutusta ho siya sa social media. Kaya tayo naman mga vlogger ngayon, tutustahin natin itong mama na to na di umano kumita ng mahigit 200 bilyong piso sa PCSO. Sa kontrata nila sa PCSO, dyan sa media, ano pangalan ng kumpanya niya? Presidente siya doon, di ba? Para mapagtakpan yung grabe 200 milyon ha. Tiba-tiba itong si Sir tapos biglang naging PCO secretary. Kanino mo narinig na lumabas na yung arrest warrant laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ito ho ang sagot ng DOJ. Bida-bida ka rin kasi. Bida-bida rin kasi itong si J. Ruiz. Ito. Documents that have come into the DOJ, no? And as of today, wala pa po tayong nare-receive the notice of any warrant that has been issued by the ICC.
Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. As of today, wala pa hong nare-receive na arrest warrant ng ICC laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. O sino ngayon? O maglabasan na yung mga congressman na pinipit-pit ang mga daliri ng mga vlogger, ginigipit o pinapahirapan, pinapahiya sa social media at tinatawag ng kung ano-anong mga malisyosong salita. O ngayon kayo magsalita. Hindi nyo ba kukundinahin? Ikaw ba, J. Ruiz, kasapi ka ng KBP? Kung di ka kasapi ng KBP at kung kasapi ka man ng KBP, ayaw ko nang sumali sa KBP. Anak ng tokwa, kung ganyan lang palang magiging basihan ng mga sumasali diyan sa organisasyon na 'yon, tapos wala naman ho pala, sablay naman na ganyan. Wag na lang. Kayo na lang ang magsama-sama diyan, ika nga. Dito na ho tayo mga kababayan. Rekta ho tayo dito teka lang ha. Dito kay Dr. Richard Mata. Ano ho yan Siyempre, kulang nga naman yung kandidato natin Maglalatag ka na rin lang naman ng kandidato. Yung mga malapit na kay Tatay Digong. At yung tipong kahit walang pesto sa pamahalaan, talagang solid Duterte supporter. Diyan na ho tayo. Di ba? Titingin ka pa ba sa iba? Pupunta ka pa ba doon sa mga nasa kabilang parlor, ika nga, doon sa mga kandidato ni Bangag? Wag na ho, dito na ho tayo sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mabilisan lang ho, pakinggan lang. Siyempre, hindi pa ho natin na nagawa ng video tong si Dr. Richard Mata. Kailangan ho natin, kung merong malasakit, kailangan ho natin ng doktor sa Senado. At ang doktor ho natin, walang iba kung hindi itong si Dr. Richard Mata. Dok, banatan mo, Dok. Banatan mo, Dok. Teka, ano nangyari? Ito. Game, Dok. Sa mga hindi pa po nakilala, kami po yung nasa Dr. Richard and Erica Mata Facebook page. Ngayon? Okay, 2.6 million followers po tayo. Nako. At talagang, bakit ako pumasok, di ba? Alam ko yun ang tanong Bigla akong pumasok, late akong nag-decide, kaya hindi kaagad ako nakapasok sa PDP. Noong nag-usap kami ni Dr. Willie Ong, kilala nyo naman si Dr. Willie Ong, di ba? Ako ang unang tinawagan niya. Sabi niya, ikaw pa lang ang may alam, tsaka si Lisa. May cancer ako. Yun ang sinabi niya sa akin. Talagang... itong si Doc Willie Ong, umatras na ho, di ba? Official niya nang inatras ang kanyang kandidatura. Kaya, talagang gusto ko natin suportahan itong si Doc Willie Ong kasi nakita naman ho ng buong Pilipinas na hindi ho basta-basta nabibili itong si Doc Willie Ong at hindi ho siya kagaya ng mga trapo na kagaya ng mga nasa lineup nitong si Marcos Jr., 'di ba? Yung kung saan yung malakas, doon lang ho sila nagsisiksikan. Kumbaga, yung kasing sinabi ni Doc Willie Ong noon, kumbaga talagang paglilingkuran niya sa bayan ng Pilipino. Kaya hindi niya gagayahin yung ibang mga kandidato na ayuda dito, siraan dito, diba? Banatan doon. Ganun ho kasi yung traditional politics Pero itong si Doc Willie Ong, nung huling pagtakbo niya, talagang gusto lang ho talaga nung mama na yun, makapagbigay ng makapagserbisyo sa ating mga kababayan. Kaso, umatras na ho. Anyway, meron pa naman ho tayong isang kandidatong doktor at yung doktor na yan, walang iba kung hindi itong si Dr. Richard Mata. Napakasakit sa damdamin. Bilang kaibigan ko, siya ang reason bakit ako nag-vlogger. Nung tumakbo din siyang senador, ako din yung assistant niya, online lang. Halos din naman siya umikot Alam ko kung tumakbo siya nung pangalawa nung senador, alam ko mananalo sana siya nun. Do you believe so? Pero nung sinabi niya sa akin, Richard, kung buhay pa ako next month, magpa-file ako ng COC. Ang bigat nun. Kung buhay pa ako next month, magpa-file ako ng COC. Kaya ako nagpaalam sa misis ko, sabi ko, allow me to run as well. Magpapahinga si Doc Willie, kailangan meron ding magkampanya para sa kanya. Kumbaga, Batman and Robin, ako yung Robin, sa si Batman. But then again, nabalitaan nyo, although the good news is, nag-improve po siya, healthy na po si Doc Willie, ang palakpakan natin ng Diyos. Kaya lang kailangan daw niya munang magpahinga kasi every 10 days pupunta siya ng Singapore for the treatment. So medyo kailangan munang mag-rest.
Kaya ang request ko, and I know Dr. Willie Ong will agree, yung iboboto nyo kay Dr. Willie Ong, pwede nyo namang ibibigay na lang sa akin. Para dun sa mga pinaplanong gustong iboto itong si Doc Willie Ong, bigay na lang ho natin dito kay Doc Richard Mata. Palakpakan ho natin. Isasama ho natin yan sa ating listahan. Itong si Doc Mata. And of course, vote straight sa PDP laban, of course. Si Pastor Kibuloy kay Tagadawa manjud ko, no question gyud nga si Pastor Kibuloy. Bata pa ko, sige na kong tanaw sa TV. Nanonood ako ng TV. Ang sabi ni Pastor Kibuloy, itong lugar namin damuhan. Pero balang araw, magiging syudad ang lugar na to. Yan sa Buhangin, di ba? Sa Diversion Road. Damuhan yan. Damuhan yan. After a few years, naging airport, naging syudad. Kaya nung nagkita kami ni Pastor Kibuloy, nagbisaya ko niya, naging si MJ ato, niyon ko, Pastor, nakita kita ka sa TV. Ingon nimo ang kasagbutan, mahimong syudad. Nahitabo gyud na, Pastor. And he said, Doc Mata, you will be in my program sa SMNI. And in-announce niya sa TV, may doktor na tayo sa SMNI, Q&A for health. In-announce nun ni Pastor Kibuloy before everything of these things happen. Kaya kailangan natin si Pastor Kibuloy, talagang ilagay po natin siya doon. Dahil kung ang kasagbutan, ang damuhan ay naging syudad, kaya niyang maging first world country ang Pilipinas. Malapit po ako kay PRRD dahil ako po ang doktor ng kanyang anak, si Kitty. Nung baby pa, pumupunta ako sa bahay niya, tiningnan ko yung bibig niya, tapos kasi may lagnat, sabi ni PRRD, unsa may problema, Dok? Luas, Mayor. Ingon pa ko. Kuha kayong tingog, no? Ingon pa ko. So, ingon na yung si Mayor, pila may damage na to diya, Dok. So, I mean, Mayor still even wants to pay pa, no? Pero kung wala, Mayor, it's an honor to of service to you. So, habang lumalaki si Kitty, bumabalik kami sa bahay with my wife para mag-check up. And of course, sa hindi nakakaalam, ako po ay isang tesoro, kaya po ang pangalan ko pala is Mata Doc Marites. Alam niyo ba yun? Marites means Mata Richard Tesoro. Marites. Pwede ba para ma-record? Marites! Marites! Okay. Tess is tesoro. Si Senator Bongo is a tesoro. Alam niyo ba yon? So, yung first cousin ko po, si Ate Cho, is ang mama ni Senator Bongo. Kaya yung mukha namin, nalilito yung mga tao. No? So, may malaki yung resemblance. But for me, being a doctor running for Senate, I would like to focus on health. Kailangan libre ang primary care. Bakit mahal ang magpa-check up? Bakit mahal ang gamot? Bakit mahal ang laboratory? Antayin na lang masira ang kidney para magpa-dialysis. Sa buong mundo, marami ng libre or discounted. Wala kasing pera ang Pilipinas. Ano wala? Ang daming pera sa ayuda. Nako. Binibigyan ng taong walang sakit. Tapos yung may sakit, walang pangbayad. Nako, tambaluslos, yari ka dito kay Doc Mata, yari ka dito. Ayuda na naman. Yan na nga ba sinasabi natin, nasobrang kayo sa ayuda ngayon ng pambirada ng mga kandidato namin sa inyo. Ayuda kasi wala naman talagang balik sa ekonomiya yung ayuda na yan. Kung yan may sakit, inayudahan, wala tayong kontra dyan. May sakit nga kailangan yan ng tulong Kailangan yan ng kumbaga suporta, no? Ang binibigyan ho nila yung mga mamula-mulang pisngi, di ba? Yung mga mahahaba ang kuko. Diba? Sasama sila sa sa tupad na yan tutupad-tupad silang gano'n, diba? Yung walis-walis sila. Pagkatapos maya-maya aura na yung mga yan.
magpapasyal-pasyal na ho sila. Ganun lang ho ginagawa nila. Yung pera na dapat mapunta dun sa mga kababayan nating talagang nangangailangan, napupunta ho dito sa mga ano na to, dito sa mga walang yang matatamad. Tatamad nyo. Dapat binibigay sa ayuda para sa mga walang sakit, huwag na ibigay sa kanila, hindi sila magtampo. Ibigay doon sa magkasakit kasi ang mga nagpapayuda, magkakasakit din yan in the future. Ilagay ng lahat ng ayuda doon sa health, di solve ng health problem natin. Tama ba? Dengue fever is my advocacy. Sa nakita ng million views ng dengue fever ko, hindi kailangan maraming mamatay sa dengue. Panoorin na niyo lang po ang aking dengue fever videos at ilalagay ko po yan sa batas na kailangan alam ng lahat ng tao, pati mga anak nyo. Kasi hindi nila alam na dehydrate pala ang dengue. College na nag-boarding house lang, namatay pa, hindi nila alam dehydration pala. Kailangan natin pigilan ang deaths. Paglaban natin ang PhilHealth, dapat hindi kunan. And of course, yung mga autism, ADHD, dapat libre ang check-up, libre ang therapy, at saka may tulong ang mga parents dahil mahirap po talaga ang magkaroon ng special child. Kaya, kung pwede ba, sa inyong bubutuhin, dagdagan nyo ng isang doktor. Pwede ba? Lagayo natin yan. Sabi ko nga yung si Doc Mata kahit ano pa ho yan, susuportahan ho talaga natin yan. Kung iboboto nyo na lang yung mga pakalat-kalat dyan, iboto na ho natin yung mga kilala bilang mga Duterte supporter. Kung di man sila napasama sa PDP, di man sila naging official candidate, pero nakita nyo naman ho mga kababayan, di naman ho kayo makakatayo sa entablado na yan. Diba? Kahit na bisita kayo, kung hindi kayo pwedeng tumayo, hindi pwedeng tumayo dyan. Pinatayo siya dyan, ibig sabihin, pwede natin siyang i-considera bilang kandidatong magpe-perform kung sakaling mahalal siya sa Senado. Maraming salamat po, Ma'am Gemma Soto. I love you. Thank you so much. Ayos. Marites. Ayos. Doon tayo kay Marites, no? Doon tayo kay Marites. Ayun. Balik ko tayo dito kay Atty. Trixie Cruz Angeles. Game. Banatan na ho natin to. Lalong-lalo na pinapatawag sila after a preliminary conference. Ang preliminary conference, yan po ang nagsiset ng issue. Teka lang. Ulitin ko ho kung saan nag-umpisa ang tanong nitong si Sir, ha? Ulitin na. GAA 2025. And last week, Attorney Vic Rodriguez posted on his social media account an update of what transpired during the preliminary conference sa Supreme Court. Yes. And he pointed out, he shared to us three things. Number one, based on the preliminary discussions, the oral arguments has been set April 1, 2, and 3 this year. Yes, and ito yung medyo interesting, because the Supreme Court is now inviting Congressman Stella Kimbo, the chair of the Committee on Appropriations, to the next hearing together with the Senate and House Technical Working Group. So ito yung pinag-usapan na Trillion Mayor na I think, Attorney, sa'yo ko ibabato yung unang tanong. How important ito ng presence ni Stella Kimbo at yung PWG sa susunod na hearing? Lalong-lalo na pinapatawag sila after a preliminary conference. Ang preliminary conference, yan po ang nagsiset ng issues. Nakalagay na dyan. Tapos ilalatag nila kung sino yung mga witnesses. And the fact that the Supreme Court ang nagpapatawag sa Technical Working Group and kay Congresswoman Stella Kimbo, who is the head of, appropriations? Correct. This indicates that they will inquire into the very heart of the issue here, which is, where is the enrolled bill? Diba, yun ang pinakamalaking misteryo na nangyayari ngayon. Nasa ng enrolled bill na yan? Ito ba ay nagre-reflect ng mga blanco na lumabas din sa Bicameral Conference Committee report? So this should be exciting. Marami nga ang nagsasabi. Ang issue kasi natin dito mga kababayan, tingnan nyo ha, diyan ba sa diyan ba sa issue ng ICC nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron ho bang Pilipinong nagugutom diyan sa issue na yan? Diba? Meron ho bang Pilipinong nagugutom dyan sa issue ng ICC na yan?
kahit ano pa naman mangyari dyan sa usapin na yan, lumabas ang warrant, tutulong ang Interpol, tutulong ang Pilipinas, hindi naman masusolusyonan na yung naging korupsyon sa 2025 budget. Hindi naman masusolusyonan yung kahirapan sa ating bansa, yung problema natin sa agrikultura, yung pagnanakaw nitong mga ano na to, nitong mga politiko na to. Masusolusyonan ho ba yan kung sakaling makulong itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ibigay na natin sa kanila yun. Pero malabong mangyari yun. Ika nga, suntok sa Mars yun. Imposible kung mapakulong nila si Tatay Digong. Magkakagulong Pilipinas yun nung sigurado natin. Magkakagulo pagka pinakulong ho nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ho papayag ang mga OFW, ang mga taga-suporta ni Tatay Digong sa Pilipinas. Kung magkakaroon ng barikada doon sa harap ng bahay ni Tatay Digong, isa ho tayo siya pupunta doon. Isa ho tayo siya pupunta sa makikipagbalyahan doon sa bahay niya na yon. Yun ang sigurado natin dyan. Malabo hong mangyari na aarestuhin yang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ganito lang naman kasimple yan, kung gusto ng administrasyon nitong si Bangag, kaagad matapos ang kanilang termino, talagang maupo itong si BP Sara para matapos na kanigad lang mga problema. Ituloy yan. Ipa-aresto nyo si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Para magkaalaman na, no? Yung once and for all, sige, yarin lamang na ginagagaw nyo sa bayan ng Pilipino. Magkasubukan na talaga tayo. Di ba? Pero yung ginawa nila sa KOJC, huli na ho yun. Di na nila pwedeng ulitin yun kay Tatay Digong. Naku, iba hong usapin pagka si Tatay Digong. Sabi attorney na inaabangan nila yung magiging arguments ni Congressman Stella Kimbo. Congresswoman Stella will not be allowed to argue. Okay. Tatanungin siya on factual matters. Kasi hindi siya counsel. Okay. So basically, ang role niya doon is to clarify the factual matters na dinidiscuss dito. The Supreme Court can only decide on matters of law. So, pero in order to decide that, at kailangan nilang maliwanagan sa ibang mga issues, tatawagin nila yung mga, parang resource persons / witnesses. Correct. That's a very good point, attorney, no? Because I think marami sa ating mga kababayan, lalo na sa social media, kasi nakita na nila yung oral arguments sa PhilHealth. So they were all imagining na baka ganun ang magiging setup, which in this case, hindi. She will be, as what you've said, a resource person. Pagka nag-argue ka kasi, you're an advocate, you will take a stand. Okay. So yung sasabihin mo doon will be pursuant dun sa stand mo. Pero in this case, hindi sila i-allow to be, the questions will not be partisan. It will just be on the factual matters. So, for instance, the dates, where is the enrolled bill, do you have a copy, mga ganyan. So, i-expect natin baka magkatanungan tungkol sa Bicameral Conference Committee where I understand she was present. Correct. So, yung mga ganyan, this will also be revelatory to many of us. Natutuwa ako kasi yung Supreme Court oral arguments, parang parang it's a spectator sport. Sa Pilipinas, ang saya. Which for me is, it's interesting kasi yung mga kababayan natin, interesado sila on how things work. Lalo-lalo na nakikita nila yung process ng legislation. Nakikita din nila kung ano yung role dito ng Korte Suprema pagdating sa pagsettle ng mga issues. Before kasi, madalas dahil nag-vlog kami yung mga katanungan sa amin, kailan ba papasok ang Supreme Court? So, kailangan natin i-explain ng Korte Suprema, mahistrado yan. Yan ay nagde-decide ng issues, kaya hindi sila pwedeng mahimasok dyan sa mga controversies until it is brought before them. So ngayon, pag nakikita nila yung ganitong klaseng oral argument, mas magiging maliwanag yung constitutional mandate ng Korte Suprema. Correct. Yes, Mayor, would you like to comment? So she will be represented by somebody, si Stella Kimbo? Normally, yes. Their counsel is the Solicitor General, who is the counsel for government. Pero dahil separately siya pinatawag, pwede naman siyang i-assist. Pero normally, the court is careful na hindi naman sila magtatanong on matters that might make them defensive. It's really just factual.
And you know what's really interesting here, Mayor and Attorney? For sure, this is not the first time na nagkaroon ng Supreme Court oral argument, in any case. But this is the only time na alam natin na talagang yung tao invested, inaabangan yung oral arguments. And that says a lot, na talagang alam ng tao yung issue at sila also ay naghihintay ng sagot. Lalong-lalo na kasi taxpayers' money. So, the budget ngayon ay nagiging mahalagang topic for discussion ng ordinaryong mamamayan na nakakaramdam na ng hirap ng buhay. Mataas ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, kulang ang healthcare, aray, may PhilHealth cases pa tayo, kulang ang trabaho, patay-sindi ang internet, nasa yung mga promised na mga reforms, hindi natin nararamdaman. Plus, as you very well know, rising crime rate. So, a lot of it, maaaring tignan natin kasi na ang bunga nito, posibleng yung budget eh. Hindi lang itong 2025 budget ang kini-question sa Korte Suprema, pati yung 2024, bunga ng PhilHealth issue. Ang kini-question doon, yung provision na isiningit doon sa 2025 budget na nagsasabing pwedeng i-review ng mga GOCC at bawasan yung kanilang mga reserves. At yung binawas nila, yun po ang kinukuha ng Treasury. Yun yung sinabi nilang winawalis ni Secretary Ralph Recto. At yan po ang dinatanong sa Korte Suprema kung tama ba yung pagkuha ng pera na yun, lalo-lalo na considering yung state ng healthcare dito sa Pilipinas. Tama yung sinabi ni Attorney Trixie na kung ang budget is hindi properly allocated, then that would give you a government that cannot properly function well. So, and random na. So, hindi, yung investment natin dito is the fact na bakit ang hirap ng buhay natin. Tapos nakikita mo, ang daming pera na pinag-uusapan, nasa trillion, tapos na marami tayong nakikitang pinamimigay na ayuda, hindi siya na-appreciate eh. Kasi unang-una, hindi naman lahat nakakatanggap. Pangalawa, yung mga ina-allocate na pinamimigay bilang ayuda is money na hindi pumupunta sa infrastructure, sa healthcare, jobs creation, mitigating yung crime rate natin, kuryente, tubig, maraming mga issues na hindi sinasagot. Di ba, napansin ninyo, maraming natenga ng mga proyekto. So, invested tayo. Kasi, halimbawa sa mga trains lang, alam nyo ba na in 2022, tumigil yung PNR? Talaga ba? In late 2022, kasi daw ginagawa ang North Rail. Pero, imbis na ayusin siya para may mga portions lang na hindi tumatakbo, halos lahat pinatigil, at 5 years siyang wala. Ang problema, ang trains natin is the cheapest form of mass transportation. 22 pesos lang from Manila to Laguna. So, up to Los Baños. So, paano ngayon? And in those 5 years, yung mga taong nagre-rely sa cheap transportation na yan will end up paying more than twice that just to get to work kung galing sila sa Laguna. So, hindi nila nararamdaman ang care ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman kung ano yung epekto ng supposed actions dito sa pagsususpindi ng infrastructure projects natin. So, natural magtatanong sila tungkol sa budget. Tama. So, crucial yung sagot nila ngayon kasi gusto natin malaman kung saan napunta yung pera. Kasi hindi natin nararamdaman, hindi sa atin ginastos eh. Gusto natin malaman, teka saan yun nilagay. So, dyan talaga nag-uumpisa, dun sa budget, para makita din natin. Kasi meron sila talagang, in 2024, meron silang create na tinatawag na unprogrammed appropriations. Yun yung pinatadeclare na unconstitutional. Pero, unprogrammed, pero appropriations. Hindi ba magkasalungat yung dalawang provision, yung dalawang salita na gano'n? So, doon nila nilagay yung mga winalis nila galing sa GOCC. Pero the question din is, ano pang nilagay niyo dyan? Kasi halos 800 billion ang pinamigay na ayuda in 2024. Sa 2025 budget, meron silang at least 250 billion.
Yun yung alam natin na inallocate. Hindi pa yan kasama yung mga hidden na, ano ba ang tawag dyan, mga hidden charges, kumbaga, na pinaghuhugutan nila. Alam natin na marami silang ginagastos. Hindi lang sa atin ginagastos. Pero lahat ba yan, attorney, pag nagsimula na yung oral argument, mare-reveal ba ito kung yung mga katanungan natin? Like for example, about the unprogrammed funds? Or... Yung sa unprogrammed sa PhilHealth po na, so there are two budgetary issues in two different cases. So yung sa 2025 budget, which pertains to the Bicameral Conference Committee report na may mga blanco, yung 2024, yung pagsingit nila ng unprogrammed appropriations in the 2024 budget, na ang tawag ng mga petitioners is a rider. Kasi pag gumagawa ka ng batas, one topic only. Yung rider na yon, nag-create siya ng pondo. Nag-create siya, tapos nag-allow siya ng pag-diminish ng reserve funds ng mga GOCCs. That should have been embodied in a separate law. Singit ito, rider, sinakay. And interesting, dun sa oral arguments ng PhilHealth, hindi po masagot ni Solgen Guevara kung rider ba yan o hindi. Ang sinabi lang niya, it's not a rider, pero hindi niya in-explain. So, mahirap naman talaga yung trabaho ni Solgen ngayon. Gaya nga ng sinasabi mo na beyond politics, this is really a social issue ba? Yun nga, kasi it's yun nga, yung kahirapan, yung presyo ng kuryente, ng pagkain. Every year, since the first time na pinag-usapan to hanggang ngayon, ilang taon nang lumipas, pataas, paakyat ng paakyat, hindi bumababa. Yet in fact, for the taxpayers who've been religiously doing their part of paying their taxes, baba ka doon, wala, parang hindi mo ramdam na ano yung bumabalik talaga sa atin. And they've been boasting all these figures, billions of pesos. So yun nga, nasaan ang pera? Yung administration naman yan, wala namang ibang plataforma kundi yung ayuda. Correct. Ano to? Truth. They've been doing caravans, lumilibot, and they're not talking about anything other than ayuda. Totoo. Di ba? Parang ang obsession, I think, is on 2025 and 2028 elections. Sigurado. So, yun nga, ang dami nang nagkukomento na yung ayuda parang legitimized form of vote buying. Yeah. It's indirect vote buying, actually. Correct. Di ba nga napanood nyo yung content natin? Yung mga di pa nakapanood dito kay Baculaw, di ba binibilang niya yung pera, kukuha siya ng 2 tag 1,000, tapos 1,500. Tag 2,500 yung pinamimigay niyang AX. AX kasi yung background niya merong nakalagay na AX payout Yan, tanong talagang 2,500 lang ba talaga ang dapat na ipamigay na AX doon? Bakit walang listahan? Kasi pagkakaalam natin sa ayuda-ayuda na yan, kahit hindi pa tayo nakatanggap, totoo ha, hindi pa tayo nakatanggap ng ayuda na galing sa gobyerno. Hindi pa tayo nabigyan ni isang beses. Totoo yan mga kababayan. Di ba ako nabigyan ng ayuda? Bakit? Ako? Paano si PH? Hindi, biro lang, no? Alam ko pagka merong ganyan, yung payout, yung tagabilang ng pera, at yung listahan ng mga benepisyaryo. Diba? Maglalabas ka ng ID mo na ikaw talaga yung nakalagay sa listahan, at pagkatapos mong na-verify na ikaw yun, pupunta ka dun sa nagbibigay ng pera. Pero kay Luis Tro, hindi. Ganyan lang siya. 1, 2, tapos 500. Tapos niya, i-bless niya sa ulo. Boboto mo ko ha. Kaya tinatanong nga ako ngayon ng ating mga kababayan nitong si George Garcia kung ano gagawin niya dito kay Luis Tro Nakananto ko. Akala ko bang sasampahan ng kaso ng Comelec yung mga mga politiko na yan, di ba? Marami namang issues on elections without the ayuda na dagdagan pa yung iisipin natin. So, no wonder talaga na spectator sport, para ng kulang na lang dito, yung may cheering squad Correct. Pero we know na yung survival natin as a nation, economic survival natin, is hinged on these two major cases. And it hinges on what we call, ang taxes kasi, di ba, ang tawag sa kanya, the lifeblood of the nation. Yan yung nagpapatakbo Yun yung gasolina natin. Kung yun pa lang, hina-hijack na, hindi aandar to. At yan yung nararamdaman natin. When things break down, when we distrust government institutions,
Pag walang nangyayari, walang proyekto, tuloy ang traffic, ginugutom ang mga tao, nawala yung 100 million per month ng PGH, masakit yun. At yung natatamaan, lalong-lalo na in the PhilHealth cases, ang unang natatamaan ay the poorest of the poor, yung mga walang boses. They don't even have enough strength na to cry for help dahil ganon kasama ang kalagayan nila. At iyon dapat, any civilized society is judged based on its ability to care for the most helpless members. And yet, they're taking advantage of it. Correct. Diba? That's it. Yun yung masakit. Diba na, it's parang 2 beses kang tinaga. Na yung dapat inaalagaan mo, minamanipulate nyo pa, pinagsasamantalahan, and wala kang tinitira para sa kanila. Double whammy. Yung mga ibang politicians ngayon, especially after yung pagpirma nila sa impeachment, they're justifying Yun nga, di ba? Sakit naman. Justify nila. Parang, uy, kasalanan namin. Ginawa naman namin ito para sa inyo. Talaga. Hindi nyo na nga kami binibigyan pagkatapos kasalanan pa namin. Sobrang dadating na tulong. Oo. May Naging utang na loob pa natin ngayon dahil pumunta sila. Parang ganun yung nangyari. Pasensya na, ha? Naantala namin yung pagnanakaw nila. Nag-aasal namin kayo. At balikan ko lang yung discussion na may gusto lang idagdag na yung masaklap din, hindi man lang nila inisip kung tama ba yun, if it's good for their constituents or mali, diba? Kung ano yung implication ng yung ganong klaseng politics sa lugar nila. In that sense, hindi sila tunay na public servants. Iniisip lang nila sa political survival nila. they're not really Ano lang, representing sarili lang nila iniisip Hindi nga nila nila. naiintindihan na the best public relations is good service. Kitang-kita naman natin. Di ba? The Duterte brand. Yun yung success. Ayoko magsalita kasi apelido ko rin. Ako nagsasalita. Wala naman Angeles brand. Duterte brand gagamitin natin. So the Duterte brand is service. So it's no wonder na merong mga sumusuporta tuloy-tuloy. If you could replicate that kind of service, ganyan na yung usapan. Hindi na usapang ayuda. Ano din yan tama kayo. How does it affect the constituents? You create dependency on the handouts. Mendicancy. Nagiging, nanlilimos tayo ng sarili nating pera. So, and bakit nila kailangan ng ayuda? Kasi ang sama ng sitwasyon. So, it feeds into itself. Well, nanakawin mo yung pera, magdi-deteriorate yung lipunan. Dahil nagdi-deteriorate ang lipunan, naghihirap ang mga tao. Dahil naghihirap ang mga tao, tatanggapin nila yung ayuda, and in their desperation, it's like a selling of their vote. And then the cycle repeats itself. Ang ano yan, gusto nila yan. So my advice is to voters, pwede nyo tanggapin, tapos hindi naman kailangan na botohin yung tao kung hindi nyo gusto. Correct. Kaso, mayroong mga tao kasi na nandun na sila sa state of poverty. Yun, na hindi na nila nakikita. sobrang wala na talaga. So, ang hashtag, yung mga followers ko, mga sutil So, nag-create sila ng hashtag. Salamat sa ayuda, pero Duterte pa rin. Ayos. Sabi ko, it can be any person that you are supporting, di ba? Tama naman yung kahit dito sa Davao. Yung advice ko, hindi naman kahit pa siguro manggaling sa amin or sa kung sino naman tumatakbo against us, yung bahala, pwede nyo kunin yan kasi pera nyo yan. Correct. Hindi kailangan na may pangalan yan or may brand, gano'n. It's taxpayers' money. Correct. Ayun na nga mga kababayan, kung gusto nyo kumpletuhin yan, naging talakayan na yan, itong si Atty. Trixie Cruz Angeles, diyan sa CM Baste Duterte, punta lang ho kayo diyan sa FB page at diyan sa Basta Dabawenyo YT channel. Maraming salamat, mag-ingat ho kayo lahat, mahalin natin ng Pilipinas. Sa mga hindi pa ho nagsasubscribe naku. Yan ang nga ba sinasabi natin, sombrero ni Atty. Vic Rodriguez. Yung iba hindi pa ho wala pa ho tayo. Ito pa lang kay Atty. Vic Rodriguez pa lang ho meron tayo. Maraming salamat ho mga kababayan, mahalin natin ng Pilipinas.